Sin po, congrats kay Maestro 21 TV. Congrats! Siya pong pinanghalpon na Ghost Reactor ngayong buwan po ng January 2024. Okay, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang iyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito, tayo muli ay magbibigay ng reaction tungkol po sa dalawang kambal na Australiano. Okay, so pero sa araw na ito, malalaman natin kung sila nga pa po ay mga tunay na Australiano o half Australian nga pa ang dalawang ito. At nakalagay po nga dyan sa ating thumbnail ay makikilala na nga ba nila? Okay? Makikilala na nabangan nila ang kanilang ama. Sila po ay nasanay na pong wala ang kanila pong ama, pero bilang tao, bilang pong mga bata ay nangangarap din na makita po ang kanila pong tunay na ama. At yun po ay isa sa mga layunin kung bakit po ginagawan po sila ng vlog. Okay? Alright, so yan ang pinakapaksa ng ating video sa araw na ito. At ang ating video po ay mula po sa vlog nga po ni Kalingap Rab. Pero bago po yan, isang pagpupugay muna sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, Kalingap Dan, and Kuya Brooks Vlogs, at siyempre kasama rin po dyan si Ruel of Malalag. At kung bago po lang kayo sa munting channel na ito, sana po ay isama na rin po ninyo sa pagsuporta sa pamamagitan po ng inyong pag-like, share, subscribe at pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganon ay tayo pa rin po ay magkakasama sa iba pang reaction videos na ating pong gagawin. Likewise, may chemical shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners. Kasama po sa pamumuno po yan ng ating presidente Javier De Leon aka Birador, and ganun din po, tangkilikin po natin ang ating mga Kalingap partners, Kalingap Charity Vloggers, at siyempre ang ating mga iba't ibang ambassador sa Kalingap Landing Pad sa iba't ibang dako po sa ating bansa. Pakisuportahan po natin sila. At ganun din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Siomay ng Kalahi Community at ang buong Kalahi Community. Okay? So, tunghayan po natin ang mga kapatid o mga kalingap ang isang maikling video na aking pong kinuha sa vlog po ni Kalingap Rab. Uy! Ano yan? Mais, Kuya Rab, merinda muna tayo, Kuya Eds. Wow! Luto po ito ni nanay. Ha? Luto po ito ni nanay. Thank you. Sige, pumuna tayo dito. Para may ano rin. Ganda talaga dito mga kalingap. Nakaka-relax po dito sa pwesto nila. No, nakaka-relax. Yan. Oh, may merenda mga kalingap. Oh, may merenda tayo. Oh, Ryan. Kain tayo. Tanim po nila to. Sariling ani. Mainit pa. Ang sarap. Sige, kain kayo. Pag mga ganitong galing kayo school, ano yung ginagawa nyo after ng school? Yan, anong ginagawa nyo after school? Like, halimbawa, pag maganda naman yung panahon o kahit magandang maulan. Pag ganitong panahon, sa bahay lang, nag-aaral po. Nag-aaral? Study po. Pag maganda yung panahon po, dun kami sa gamasan po. Gamas kayo. So ayan, sino yung nagka-problema pala sa school? Okay, so yan po mga kapatid, mga kalingap, nakita po natin kung gaano kasipag po ang ating kambal. Alright, so wala po silang sinasayang na oras, kaya po sila po ay kinagigiliwan ng ating mga
suporta, mga taga-panood, dahil po sa kanila pong angking kasipagan. Okay? Wala po silang inaaksayang mga panahon. Hindi po sila sanay na magpahinga. Okay? So pagkatapos daw po ng kanila pong pag-aaral at nakita po nga natin ay sila na po ay naka-uniforme, pumapasok na, legit na mga estudyante na po sila. Okay? So sa panahon na wala po silang pasok, sila po ay makikitang sila naggagamas, na naglilinis, nagpapakain ng kanila pong alagang mga manok, at gumagawa ng kulungan ng mga manok. Okay? So napakasipag po talaga nila. Okay? So sa ganito naman pong panahon na umuulan, siyempre, ito siguro yung panahon na sila po ay walang ginagawa at ang ginagawa naman po nila ay binibigyan naman po nila ng pansin ang kanilang pag-aaral. Okay? So napaka-ganda po ang kanila pong layunin. Napakaganda po yung kanila pong gusto. Maliwanag po sa dalawang kambal, mga kalingap, ang kanila pong ambisyon. Okay? At ano po yun? Sila po ay makatapos ng pag-aaral. Kaya wala silang inaksayang panahon. Sa panahon na umuulan, sila naman daw po ay nag-aaral. Okay? So may binabanggit po dito si Kalinga Prab, mga kapatid, na nagkaroon po ng problema doon sa kanya pong documents, dokumento sa pag-aaral. Pakinggan po natin. Pwedeng ikaw? Ano ba nangyari? Anong nangyari? Kasi nung bago pa ako pumasok ng grade 11 doon sa Mindanao, sa Tagum City po, sabi ng amo ko, sabi niya yung pera mo, ilagay natin sa bank para mapundo po. Tapos hanggang sa umabot ng 20, tapos hanggang umabot ng yung 20? Oo, 19. Tapos nung sabi ko nga, kuya, pwede ko kunin yung pera kasi pang bayad ko ng tuition fee ko sa school. Kasi di naman makuha yung card ko pag di pa bayad sa tuition. So kailangan yung card mo, pero dapat bayaran muna yung tuition. Ganun. So may bayaran ka pa doon na tuition fee. Opo, pagkatapos sabi niya sa akin na di yan pwede kasi yung pera mo nakakontrata 2 years daw. Sabi niya makuha ko daw 2025 sa July or June na. So di mo pa makukuha? Opo. Tapos sabi ko na pwede mo naman yang kumbaga yung yun. Bayaran. At saka yung bangko, pera mo naman yan. Sabi ko sa niya. Tapos sabi niya sa akin di yan pwede kayo. Kung ayun nagalit siya sa akin. Tapos kinausap ko rin siya. Sabi ko di yan pwede kasi pambayad ko sa tuition fee. Ayun na makinig sa akin, di niya binilala lang ako. Tapos pinakausap niya sa asawa din. Then doon kami yung mo yun, parang yung amo mo. Amo ko po. Tapos saka pera mo yun, di ba? Parang sahod niya yung sa'yo. Ano yung sahod mo sa kanya? Ano ba yun? Nagtatrabaho ka sa kanya? Oo, nagtatrabaho. Tapos ang kapalit yung pang tuition? Opo. Oh. Kasi Ay, sa'yo yun, pera mo yun. Pera ko yun. Tapos Di pa binibigay sa'yo? Oo. Tapos kinausap niya yung asawa, sa asawa, dalawa sila. Sabi niya na, Dwayne, di yan pwede kasi nakakontrata yan sa Nakakontrata. nakakontrata 2 years. Pero sabi ko, Ibig sabihin mga kalingap, sa sinasabi po ni Edwin, pumasok siya upang sa ganon ay yung susweldohin po niya ay siya naman pong pambayad po ng kanyang tuition fee dahil siya ang kanya pong pinasukan po na paaralan ay private school. Pero nung una pala, sinasabi naman po ni Edwin na usapan po nila na ilagak muna ito sa bangko. At ano ito yung sinasabi po ni Edwin sa aking pagkakaintindi? Yung sinasabi po ni Edwin dito na kontrata for 2 years, 2 years ba yun? Makukuha pa po daw sa 2025, ay kontrata na yung pag-open ng account at doon inilagay po yung pera. Ibig sabihin, ito yung time deposit. Okay. So yung pera na sinuweldo po niya ay naka-time deposit. So tama nga naman po, hindi po pwedeng i-withdraw yung pera na siyang kukunin at pambayad po doon sa naging tuition fee
nila po, niya po nang siya po ay nag-aral po diyan daw sa Tagum City. So po, at yung sinasabi po ni Edwin dito, mga kapatid, ay noong kinausap po niya yung kanyang amo, ay nagalit daw po yung lalaki. Ha? Bakit naman po magagalit po yung lalaki? Dapat ipaliwanag ng maigi sa bata kung bakit hindi po pwede i-withdraw yung pera. Ha? Huwag naman pong magalit. Pero nandun na po Okay, so ito yan naka-time deposit. Ang ibig po sabihin yung nakakontrata sa aking pagkakaintindi ay naka-time deposit po yung pera at pwede naman daw po niyang kuhanin. Okay? Pwede naman po i-withdraw sa 2025 pa. Pero papaano na po yan? Kung sa 2025 pa, kay nakailangan na yung dokumento, kinakaukulang dokumento kung saan nanggaling ang batang ito sa kanyang pag-aaral ay kinakailangan naman po niyang maisubmit sa school na pinapasukan niya po ngayon. Okay? Pwede naman yan, ano lang, 12K tapos. Yung 7K, di yan nalagay sa bangko. Anytime ko yung makuha. Kaya yung 12K yung yung nalagay sa bangko. Kaya yung 12K, nakakontrata rin yung 2 years. Tapos yung 11, 7K di yun Yung 7K, pwede mo siyang makuha na dapat. Anytime, opo. Kaya Pero di pa rin binibigay kahit yung 7K, hindi pa binibigay. Hindi, yung binibigay sana yung 7K tapos iniwan ko lang doon kasi yung kunin ko yun, di naman bayad yung 20 sa tuition. Hindi naman Kulang sapat. din. Kaya iniwan ko lang yung 7K. Iniwan mo muna. Opo. Okay. So, kailangan mabayaran mo yung tuition. Opo. Pero yung pambayad mo ng tuition, andun sa amo mo. Parang ganon. Opo. 19K Ngayon, lahat yun. Di pa binibigay sa'yo. Hindi pa. So, ngayon, wala kang card. Wala, andun pa sa... Pero buti pinayagan kang magpasok. Ano lang po, temporary enrollment po. Ay, yun lang, So, parang walang saysay po, mga kalingap, kung tutuloy-tuloy niya yon. Kasi yung card niya, nandun pala sa dati niyang school. Ngayon, para makuha natin yun, kailangan natin bayaran yung tuition nyo, Magkano? 19? Magkano yung tuition nyo? 19. 19K. So, yun yung natin. Ngayon, pag meron kang pera, 19K, paano mo yun ibabayad doon? Ipapadala mo ba? O ano? Papadala po. Papadala mo? Opo. Ayun. So, ganito na lang. Kailangan yung makapagtapos ay kailangan yung makapag-aral. So, sayang naman yung nasimulan nyo. Hindi nyo maano. Ako na lang sasagot nung pambayad. Sa, Thank you po. Okay. Alright. So, sasagutin na po ni Kalinga Prab ang 19K. Siyempre naman po para hindi maantala. Oo nga naman po. Okay. So, bagamat kung public to public school sana ay madali lang. Okay. Pero, sapagkat ito ay private school, may karapatan po silang i-hold yung document. Kaya nga, pwede silang tanggapin. Tinanggap po si Edwin sa government school, sa public school system, pero temporary enrolled po lamang po siya. Hindi naman po siya tinanggihan, kundi tinanggap naman po siya. Okay? So ngayon po ay sagot na po ni Kalinga Prab. Very good. Okay. So sa pagkakataon nito, tayo po ay magpapasalamat sa Team Kalingap dahil sila po ay gumagawa po ng paraan upang ang mga batang gustong mag-aral ay talaga naman pong kailangan na tulungan. Okay? So ang maganda po rito mga kapatid ay makikita, mula po sa pinagdaanan po ng kambal na ito, makikita po natin sa kanila na talagang may pagpapahalaga po sila sa pag-aaral. At hindi po nila iniisip na ang kanila pong kahirapan na nararanasan po sa probinsya ay ito'y maging hadlang sa kanila pong pagtatapos sa pag-aaral. So, sa makatwid po ay talagang focus po sila. Alam po nila na ang tanging edukasyon ang siyang susi upang ang kanilang pamumuhay ay mabago. Kaya gumagawa po sila ng pamamaraan. Okay? So hindi hadlang yung kahirapan po nila
at sila po ay pumasok, nangamuhan. Silang dalawa ay nangamuhan upang sa ganon ay maipagpatuloy po nila ang kanila pong pag-aaral. Ba? Maraming salamat po. Pero dapat, after nung 2 years, makuha nyo yung pera para sa inyo na yun. Sayang din yun kasi pinagpaguran mo yun eh. Di ba? Okay ba sa'yo? Okay. O ayaw mo? Okay. Okay ba? Ba't siya walang problema? Ano, yung okay na po yung amo. Pero nangupahan ka rin nun? Ay, nangupahan? Nangamuhan. Nagtrabaho ka rin nun? Opo. Nasa Davao City siya, tapos nasa Tagum City. Grabe mga kalinga pinagdaanan nila, no? So kung 19K, sige bibigay ko na sa inyo ngayon din para mabayaran nyo na makuha mo na yung card. Okay? Okay. Ayos? Yes. Ayan. So ito mga kalingap, bigay po natin yung bayad nila dun sa tuition nung nakaraan. Pero ang mahal ng tuition nyo, magkano? 19? 19. Ba't ganun kamahal ang tuition nyo? Private po. Private siya. Opo. Pero yung 19K, buong taon na yun. Oh, isang taon. Isang taon. Isang taon. Sige ito. Bilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19,000. Ayan. Tatanggapin mo. Maraming salamat po, Kuya Ron. Ayun. So ito mga kalingap, nagtatawagan po tayo from Australia. Ano, kasi yung papa niya nasa Australia. Sana po matulungan po. So yung dalawa, magkapatid na makita ang kanilang matagal nang hinahanap na tatay. Ano? Tawagan po natin. Ayun. It's ringing guys. Prepare your English, okay? Yeah. Hello po, Auntie. Hi, Auntie. Ayan. Auntie, pakilala ko po kayo sa Kambal. Okay po. Okay. Ito po si Edwin and si Edward. Ayan po, oh. Hello po, kamusta po? Hello, Edwin. Kamusta po kayo? Hello po. Yung isa dito. Hello, Edward. Sino si Edwin? Ikaw, Sino si dito. Edward? Ako po. Ako si Ayan. Edwin. Kasi Edwin. Si Edward. Edwin. Wala pong pagkakaiba, ano? Tita, alam nyo na po ba, tita, yung pangalan po ng kanyang papa? Hindi po. Oh, Brian Garnet. Tapos, meron ako nakita Brian Garnet sa FB. Nalatan ko. Wow! Ganun nyo lang nalaman yun? Okay, so parang na lumiliwanag na po yung kanila pong nasa isipan na kung sino po ang kanila pong ama na hindi na po nila nakita pagkasilang po sa kanila. So sa pamamagitan po ni Ate Emmy or Tita Emmy, sa pamamagitan po ng kapatid po ni BSM, ni Kuya Bal, na si Tita Emmy o Ate Emmy ay matutulungan na pong matagpuan ang totoong magulang, totoong ama ng dalawang kambal. Okay? Brian din. Grabe. Tita, hindi nila alam. Ang galing nyo naman. At saka ang birthday nyo ay December 8, 2000, 3. 2002. Kayo. Tama. So, bali 22 kayo ngayon. Sa December. 2003 po Ano kami. yan? 2003 daw po sila. 2003 kasi naputol yung pinakailalim ng Grabe. tawag yan. Mga kalinga, first time po nilang malaman yung pangalan ng papa po nila. Tita, first time po nila yan. Hindi ko alam. Brian Garnet. Pero tita, sure po ba kayo na siya po yan talaga? Yan po talaga? Yun, ang mama mo may sulat kasi yung sulat ng mama mo nakita ko yung sulat niya, ang pangalan ng papa mo. Ang papa mo ay Palinggan. Nag-migrate sa Australia. Dito siya nakatira sa Sydney noong 20 years ago. So, kayo ay half English. Hindi Australian. Okay, so sa pamamagitan po, kaya nga ito yung isa sa mga dahilan po na bakit ibinablog po ni Kalinga Prab mga kapatid upang mahanap man lamang po yung biological father po ng dalawang kambal at yung inaakala po nila na sila po ay half Australian ay hindi po pala. Sila po ay half British, okay?
at ang kanila pong ama ay nag-migrate sa Australia. So, isang Briton ang kanila pong ama. Okay? At kaya po nalalaman po ito ni Ate Emmy ay dahil mula po doon sa vlog po ni Dong Henry. Okay? At may mga papeles po doon na ipinurward. At yun nga, kaya po natagpuan o kaya nakakakuha po ng impormasyon po si Ate Emmy tungkol po sa tumunay na ama ng dalawang kambal. So, harinawa po ay mabigyan po naman ng kasiyahan po ng kambal. Maski pa paano ay malaman po nila na may totoo po silang tatay para matanggal na po yung nandun po sa kanila pong pag-iisip na sila po ay putok sa buho na wala po silang ama. Bagamat man nagkaroon po sila ng stepfather na sinasabi po naman nila ay napakabait naman din po at itinuring po silang tunay na anak. Pero iba pa rin po na tayo po ay makikilala po natin yung totoo po nating mga magulang. Okay? So siguro sa susunod pang pagkakataon ay lilinaw na po ang problemang ito at magiging maligaya na po ang dalawang kambal. So hanggang dito na lamang po muna ang ating reaksyon tungkol po sa dalawang kambal na Australiano pero sa ngayon ay sila po pala ay Briton. Okay? Mga Briton o mga British naman pala sila. Okay? So muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlog, Ruel of Malalag. At siyempre, pakidamay na rin po ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pag-like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell upang sa ganon tayo pa rin po ay magkakasama sa susunod pa nating reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo and God bless everyone.